Kapag may liwanag, may pag-asa. Pero sa bayan ng San Rafael, ang liwanag mismo ang pinakain. Kung gusto mo pa ng mga kwento kagaya nito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na kumakain ng liwanag. Taniblib na bayan ng San Rafael. Laging nauubos ang kuryente tuwing gabi. Hindi dahil sa brownout, pero dahil may isang bagay na kumakain sa lahat ng ilaw. Makikita si Renzo Malvar, isang electrician na napapalaga para ayusin ang misteryosong pagkasira ng mga poste. Habang tinitingnan niya ang fuse box, biglang nag-flicker ang ilaw. At kahit hawak niya ang flashlight, kunti-kunti itong namamatay. Kinabahan si Renzo. Kung bago ang battery, bakit namamatay? Habang naglalakad pa uwi, patay lahat ng streetlights. Nakailaw lang ang flashlight niya. Pero napansin niya, may itim na parang puso sa bawat lugar na tinatapatan ng kanyang ilaw. Hindi ito usok. Ito ay hugis kamay. Parang may humahawak sa ilaw. Pinitidok ito palapit sa dilim. Tahimik ang paligid. Hanggang may mabigat na tunog na pasunod sa kanya. Pagtalikod niya, may naglalakad sa dilim. Dumiretso si Renzo sa bahay ni Lola Hermida, ang tanging nakakaalam ng mga alamat ng bayan. Sabi ng matanda, ang kumakain ng liwanag, hindi yan halimaw. Isa yang ginutom na anino. Noon, tapo siya. Ngayon, isa siyang parang puso na gutom sa liwanag. Nagtanong si Renzo, sino ito dati? Tumahimik lamang ang matanda. Tumulo ang luha, ngunit meron siyang tinatago. Hindi siya nagpaliwanag o sumagot sa tanong ni Renzo. Kinabukasan, habang sinusuri ni Renzo ang poste, napansin niya may lumang salamin sa bakuran. Sa totoong mundo, maliwanag pa ang paligid. Pero sa salamin, dilaw na dilaw ang mata ng isang nilalang at nakukubos ang liwanag sa refleksyon. Kasabay nito, unti-unting humihina ang liwanag ng araw at tila para ito hinihigop. Nagpanik si Renzo. Tumakbo siya papunta sa barangay hall. Pero sa bawat kanto na kanyang tinatawid, may anino man lumalapad na kontra sa kanya.
sa barangay hall. Tinawag si Captain Rolfo. Habang kinukwento ni Renzo ang nakita, naputol ang usapan. Ang CCTV monitors biglang nag-blackout. Pero hindi basta blackout. Sa screen, may unti-unting lumilitaw. Isang naglalakad na anino na walang mukha. Puro itim at gutom. Hindi siya gumagalaw. Hanggang sa lumapit ito sa mismo camera lens. Biglang nag-off lahat ng ilaw sa gusali. Bumalik si Renzo kay Lola Hernida. Pilit ito nagtatanong at naghahanap ng sagot. At doon niya nalaman ang totoo. Ang halimaw ay si Arvin, apo ng matanda. Noong bata pa, takot si Arvin sa dilim. Lagi siyang nakakulong sa madilim na kwarto para masanay. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya natatakot. At nang buksan ng matanda ang kwarto, wala na si Arvin. Kung naiwan ay isang bilog na peklat sa sahig. Parang sinipsip ang lahat ng liwanag. Napahawak si Renzo sa ulo. Kupang halimaw ay dating bata. Bakit siya nagugutom pa rin hanggang ngayon? 2 araw na lang. Ayon sa lola, mawawala ang araw sa buong bayan kapag tuluyang nagutom ang kumakain ng liwanag. Kaya nagplano si Renzo. Pumasok siya sa dating kwarto ni Arvin, ang pinagmulan ng dilim. Dinitpit niya ang pinakamalakas na industrial spotlight mula sa poste. Pag-on ganito, may isang napakalaking anino sa kisame. Ubis tao pero walang mukha. Ngunit meron ito missing hindi nakikita pero nararamdaman. Inabol siya ng halimaw at kahit ang spotlight ay dahan-dahan ring namamatay. Habang nako-corner si Renzo, biglang sumigaw si Lola Hernida mula sa pinto. Arvin, hindi ka nag-iisa. May liwanag ka pa rin. Sandaling pumigil ang halimaw. At doon makahanap ng pagkakataon si Renzo. Pinasabog niya ang spotlight gamit ang overload wire. Isang sobrang lakas na putok ng liwanag. Naditawan ang mga kanino nagmula sa halimaw. Parang mga pira-piraso ng tao at nawala ito. Pero nung umaga, habang naglalakad si Renzo pauwi, napansin niya ang anino niya. May pangalawang kanino na nakadikit. Mas malaki
at kumikilos mag-isa. Kung nagustuhan mo ang kwento ito at gusto mo pa ng mas madidilim, mas misteryoso at mas nakakakilabot na istorya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na Pinas Horror at i-share ito sa mga kilala mong mahilig sa katatakutan. Ako si Pinas Horror at hanggang sa susunod na gabi ng hilakbot, bantayan mo ang liwanag dahil minsan may nilalang na gutom rito. Hanggang sa muli mga ka-horror.